good morning guys. Kasabong mo sa Business Mindanao, lalong-lalo na sa aking mga followers, sa aking viewers, sa aking subscribers dito sa aking channel, YouTube Kaliw Kasabong TV. Kumusta man kayo lahat? Nandito naman ako ngayon sa umaga na ito ngayon, magbigay ng mga konting tips sa inyong mga baguhan pa lang tungkol sa kaalaman ko sa pag-alaga ko ng mga manok na lugo naman. Ito pala siya, ipakilala ko nga sa inyo ang hawak ko ng manok ngayon. Ito siya yung bandirado, ito siya. Linyada lang din ito sa Boston sweater, kaya yan may puti na tumubo sa buntot niya. Ito na pala ngayon ang sitwasyon sa mga alaga kong manok, yung may mga edad na. Ito na siya, mga lugo na. Ang manok pala natin kung maglulugon, ang may advice ko sa inyong mga baguhan pa lang, huwag niyong akurahin, huwag talaga niyong pipilitin na magsabay-sabay ang pagtubo sa buntot, minadali niyo, nabunutin nyo, lalong-lalo na sa pakpak, dahil mayroon talaga nga masisira ang tubuanan niya kung minsan hindi na makalabas. Karamihan din pangit ang hugis sa balahibo nila, lalo na ang lawi, putol ang mga dulo, tapos mga buntot niya may gatla-gatla, sira ang mga dulo, may putol-putol kapag binubunutan. Di kagaya ng kusa lang na hinayaan lang nating malalaglag ang mga buntot ng balahibo, tapos pagpalit niyan tulad niyan, maganda ang mga tubo sa balahibo. Kasi pagkalaglag niyan, mayroon na yan na kapalit na tutubo agad kapag kusa lang na nalalaglag. Pero kung pinipilit natin parang magsabay-sabay, parang madaling makumpleto balahibo ang manok, pakpak, bubunutin natin, yung iba niyan hindi na tutubuan kapag lagi natin ginagawa yan sa kanya, sa bawat isa sa manok natin. Kaya ang pinaka-importante dito sa pag-alagang manok ngayong taglugo na, hayaan lang natin na kusang malalaglag ang mga buntot ng mga balahibo sa pakpak, kasi maganda ang resulta yan sa mga ipapalit na balahibo. Hindi sira-sira, pati sa pakpak, walang siwang, walang kulang. Yan ang proseso ko sa akin sa pag-alagang manok. Sa bagay, kanya-kanya naman tayong diskarte, kasi yung iba kasi binubunot parang sabay-sabay daw. Diskarte din niya yan, may respeto pa rin yan, sarili din niya yung opinion, sarili niya yung diskarte sa manok niya na parang madali na makumpleto balahibo, pinagbubunutan. Pero ako hindi ko ginagawa yan, hinayaan ko lang. At saka pangalawa, yung manok natin na lugon tulad nito, huwag natin tong tupirin. Kasi yung iba parang tinatamad na, o kaya sa isip nila matagal pang magamit yan, hindi muna nila alagaan ng husto. Pero ako, inalagaan ko pa rin ng husto, walang pagbabago ang pag-alaga ko kahit lugon. Kasi mas maganda rin ang lugo na manok na ibigay pa rin natin ang kompleto nilang tama sa sukat na pagkain, o kaya sobra-sobrahan pa natin, parang maganda pa rin ang pangatawan. Kapag kompleto na sila sa paglugon, kompleto ng balahibo, saglit na lang na ihanda natin, ikukondisyon, dahil maganda na ang pangatawan nila galing sa paglugon. Pero kung ang manok mo lugon, tinipid mo, hinayaan mo, dahil sabihin mo lang matagal pa yung magagamit, matagalan ka rin. Kung kumplito ng balahibo, matagalan ka rin na maghanda, magkondisyon yan, dahil manipis o kaya payat naman ang pangatawan. Kumplito nga ang buntot niya, kumplito na ang balahibo. Ang problema, ang pangatawan naman hindi naman buo, hindi naman kumplito. Mas maganda katulad dito, lugon pa lang siya, sakto pa rin sa alaga, sakto sa pagkain, maganda pa rin ang katawan. Ganyan yung mga lugon ko, maganda lang ang katawan ng mga lugon ko. Kasi ang manok kasi nga lugon, kung minsan mayroon na munipis ang katawan, liliit, saka na rin yan mo lulubo kapag kumumplito ang balahibo. Pero kung talagang ibigay lang natin ang tamang pagkain, ang pang-maintenance nila sa pang-araw-araw, maganda pa rin ang hipos pangatawan. Kung ninipis magkunti lang yan, pero saglit lang yan na maibalik ang dati nilang maganda ang hipos pangatawan kapag hindi natin tipirin
Pagkatapos paglugon, saglit na lang. Di kagaya ng manipis, payat. Pagkatapos nila lugon, di matagal natin yan alagaan naman. Yan naman maantay natin, ay naantay natin ang pangatawan na bumalik sa dati. Tulad nito, lugon, maintain pa rin ang pangatawan, maganda pa rin pangatawan dahil hindi natin itinipid. Pag kumplitong balahibo, kumplito pa rin ang kanyang pangatawan. Madali na lang. Baka i-condition mo lang ng 15 days, okay na. Di ba? Yan. Pagkasinsan mo pala ako malikot ito. Kasi ito ay sinasabi kong manok sa inyo na maganda ang pangugali nito. Dahil takot ito sa akin na nag-alaga. Pero hindi ko takot sa kapwa ng manok. Kasi may manok din kasi nga matapang lang sa atin na nag-alaga. Pagdating naman sa kapwa manok, duwagi naman. Yan. Para makakita manok ito, pumuporma. Pero sa akin, kung ako makikita niya, takot ito sa akin. Ito ang nagustuhan ko sa pangugali ito din manok ko na yan. Yan lang, sana mayroon kayong kunting mapulot matutunang mabaguhan pa lang. Kung may mga manok kayong lugon, dahil taglugon na ngayon ang mga manok natin na abot ng mahigit 1 taon, huwag niyong tipirin tulad ng ginagawa ko. Para nga pag kumumplito ang balahibo, kumplito pa rin buo ang pangatawan. Yan lang, thank you. Let's go po na.